Okay, so ating speaker dito ta kita may isang men iti layman ating elder iti Tungay Covenant Church ito takit ka section ng layman in the church. Bakit kaya mamagay niya ako iti panangitan natin ni Brother Mike dito'y Fugao. Nagkamati siya na nagbalin nga actually, he's younger than me. Yung madati may siya nga tagatiman na nag-exert the effort nga tulong iti trabaho iti reformation ito yan tayo kita nakati encouragement na yung dahil na ni and sacrifices nga yung dahil na ni Brother White. I just love to let everybody know hindi dahil kami man genuine na efforts na i-share ni Brother White. Hati nga makakompensate diyan and it is the Lord who has been filling His heart with joy and refreshment sa dati na sacrifices na kami. I believe dati nga kami din natin for the kingdom cause, for the kingdom advance. Hati nga masapatan din niya ang Diyos di mga kapay, di ragsak, din ninakita namin i-share kanya. So, katwala mananayon, katwala ni family nga, mga babalasin na kita na kay Ayan na ang-English and ang-Ibaluin, nang-Ilocano ka nagtagalog, kita dali na. It's my joy na makatagwa ni Pastor Mike, the church na nito ay nag-oversee the church may kay Labo. So, I have a ni Brother Mike Park was to share his part relating the rest. Makapahambal nga privilege manan nga mainayon nga giving ay sa Saudi Abo. Well, actually, ni Pastor Marvin dapat yan ito. Well, anyway, adan to the time nga iso nati may sugat. But it's a humbling privilege nga you will call us para iti dito nga conference tayo or Reformation celebration. So, Semper Reformanda. Dahil tinaitad nga topic para kanyang tatanga malon. Ket many of us han nga familiar dahil nga termino. Ti complete nga phrase na actually, ti complete nga phrase na rin Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Na-mention ta tayo ni Pastor Jinsen dagiti resources na ket naganan na ni Dr. Robert Godfrey and inayon ko ni Ernest Resinger and Matt Hirma. So nga i-mention natin Godfrey, halos a big part of my material also nga katinala ni Godfrey. Now, dito Semper Reformanda, mangmangag ti ado kada tayo siguro some first time tayo. Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Kaya masawan dita the Reformed Church, the Church Reform always reforming. The Church Reform is always reforming. Deti kahit nasawan dita. And uunahan ko agad kayo han nga baptist ng Yerugi dito or any group nga nag-spring up from Philippines. Dito nga ikat dito nga phrase katrimwar iti libro iti may sangag naganti Jodocus van Lodenstein. Jodocus van Lodenstein. It is 1674. Awan pa iti nayanak kada tayo during that time. So, according kada iti scholars ni Van Lodenstein, ket isuna iti first nga remoran dito nga phrase. Ket I believe nga awan iti intention na nga mangibaga nga okay, siak ti ag-aramid ti kastoy nga panagsasaw tapno ibaga da nga siak dayta. Han. Ano ba ti pinaka-intention na iti dayto nga insurat na nga phrase Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Ano ba ti pinaka-purpose, ano ti pakagapuna?
Anyway, ni Jodocus Van Lodenstein, ket may isang minister iti Reformed Church, iti United Province, dito ti old name na, ngam now, kilalang lugar na yan as Netherlands. So, does it ring? Baka dahig, tiyara di panunot yun. Anyway, so, dito yung church, ijay Netherlands or ijay United Province, ngay kat it was nabangon dito yung gapo iti faithful preaching dagiti faithful ministers nga mostly kadakwada nag-eskwela da ijay Geneva. Sino dyan mention tatay nga inayaban ti Genevan na leaders ni Calvin. So they were students of Calvin and some other nga naging students mo lang ni Calvin. Many of them adu kadakwada ket martyred. Na martyr da, natay da. I think Pastor Jinsen mentioned a while ago nga napuuran da. Napapatay da gapo iti pamati da. And they have been a committed, faithful believers. So iti mensahe dagiti nga kakadwa ni dagiti reformers during 1600s ngay ket kayat da nga ti church ket isublida. Jebiyag iti church, itsura iti church according to what the Bible says. So the church and through the church. I enjoy di klase tayo tatay. Dapat agsingirak damdamay di ruangan. Agsingirak ti tuition fee tapagudwaan mi kini Pastor Jinsen. Nagrigat nga isagana di ay, I tell you, di pa nagsisinaruno na pa lang, nagrigat. Jay mention na nga ni Needham 5 volumes di nga book. So, well anyway, I enjoy the class tatay. Kata daytoy ni Jodocus Van Lodenstein ket inimpluensyahan ti agnagan iti Gisbertus Boetius. Nagmet nga pag-alaan tinagan ti anak niya. Gisbertus Boetius. Ni kasalangan madiyok. Ti may sanganagan di teacher na ni Johannes Cocceius. Grabe, ang lulupit ng pangalan. And these are theologians nga apa nga mention ko dagito kumbaga mabigbig nga heavyweight theologians ngam ti ayat da it is centered upon the church kuma ni Kristo ngay ket agbyag according to the scripture. Isu ti gapuanan nga rimorji ko na nga semper ecclesia reformata semper reformanda, that the Reformed Church is always reforming. Now, some of you han you siguro prefer nga usar di word nga reform, han bang mabal nga church, so be it. But my point kat anya man ti pagawag mo dito church you, let it always be no ada man ti change nga mapasamak change nga kanayon nga ag conform to the word of God. So to summarize iti di balita nalpas ni Pastor Jinsen J history tatay. Ni Pastor Van Lodenstein ngay ket under iti watch ni Boetius ngay ket iti is stress da iti theology dakat precise theology and Christian living. Nati theology kuma nagtaod iti scripture nga rumuar iti biag dagiti namati. We may have some difference with some of them nga dagiti Reformed and Presbyterian, but the purpose da ngay ket to call the church iti constant patuloy nga panaka change iti iglesia according to the standard iti Biblia. So it is during that time lang, tadi ba na-mention mo tatay, 1674. So, iti time ni sino na ito Van Lodenstein, 1674 until his death. May sangan note ko nang ikargak di. Anyway, during Dayjay matlang jay time nga na i-establish jay canons of Dort.
jay door direct nga ibagbaga ni Pastor Vincent Tatay. Isu nga isuda jay iti makder iti teaching nga nang oppose kadag iti palso nga sursuro or unbiblical nga teaching dagiti follower ni Jacobus Arminius. Now, kastoy nga ron iti panakaisama rin jay purpose nga apay nga remuar jay Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Kunati scholars ijay study ni Lodenstein kastoy, the part of religion that always needs reforming is the human heart. It is the vital religion and true faith that must be constantly cultivated. Iti pasat iti relihiyon kumanga kanayon nga mabaliwan. Ket isu iti puso tayo. Dahito iti importante nga pasat iti religion. Isu jay pamati nga kanayon kumanga cultivated. Nga no iti may nga mulak at amumon nga productive. You have to siguro abunuang dalusan ti aglawlaw na sibugam nga usto properly nga aywanan tapno all the more nga maging productive. So dito iti panangi-summarize tayo iti panangisurat ni Van Lodenstein iti Semper Reformanda Ecclesia Reformata. So from that short nga history, ada ti upat nga mabalin nga sumbatan tayo nga saludsod as we move on iti daytoy nga pasat ko iti Semper Reformanda. Nga ti question nga sungsumbatan tayo iti daytoy nga topic nga naitad kanya ket kastoy. Why is there a need for the church to be always reforming? Ulita ka, don't be offended nga madiyo or you don't type the word nga reform. Kasi bakay bagadang reform kami hang kami nga reform. T-point na lang diya to always go back to the Bible. Ako flash di panunod ko ni Sir Dan Cura. So jay adata tayo jay Good News Clinic. Kat jay may nga jay kanayan nga mention jay DZAS ngayon dati kat back to the Bible. Always back to the Bible. De no adaman ti panangibaga tayo in our terms, the reforming is always back to the Bible, back to the Bible. Kas ano ka nga agbyag as individual. Iti panag-asawa, iti panagpadakkel ti anak, iti panagbiag akas trabahador, iti panagbiag akas may nga boss, iti panagbiag akas may nga babaunan, iti panagbiag akas may nga ordinary nga tao, may ordinary nga member, akas may nga pastor, akas may nga amin nga aspeto always back to the Bible. Di lang ano ada ti panangi summarize tayo dita. But don't forget nga it is not an individualistic handed yung individualistic nga ay sa kastoy lang sarili mo dito si kadayta haan. It is always in the context of the local church. Always in the context iti local church. May nga parigat kanya. Well, wala akong sinisisi dito. Ngam kahit po gamin nga haan nga okay lang yung kay Pastor Jensen kasi purely history. Ngamahan lang nga just a talk. So nga ti may nga parigat iti panunod ko anya ti pag-angkorak nga passage nga scripture. So nga I'll invite you to open your Bibles in the book of Ephesians. Pansinan niyo iti libro iti Ephesians. Ephesians is not a book or a letter written para iti individual o may nga tao. I try to keep on checking. Dagiti words nga nausar nga you, W-O-U, da kayo. Most of this majority or halos amin dagiti word nga you, da kayo. Nga imbaga ni Paul iti English version or siguro iti Ilocano or ije ayangan or tuwali or kankanay whatever nga language nga Bible usaran nyo ije original nga it's in the plural ada ije pangkalahatang church hana nga imbaga lang ije may nga pastor ti Ephesus and then dagiti verbs or dagiti action word nga aramiden nyo dito hana nga imbaga nga aramiden nyo kayat nasawon it is the church. So, I try to search iti AI nga nakita ko lang jay konti program nga what is the relationship of Semper Reformanda and Book of Ephesians.
Kat very clear, uray AI. I will not discount AI. Tama naman yung binigay na sagot. Kat it's really the life of the church nga importante nga sika na individual ikargam ti bagim ijay, ikargam ti biag mo ijay. Now let me read many passages para kada tayo. Many. Talagang many niya. Nagkado. In the book of Ephesians, we'll try to stick in the book of Ephesians and then ado nga passages kahit kung mabasaan to remind us nga para saan ang ginagawa nating reformation nga celebration na ito. Apay nga laglagi pa tayo dyan narami dagi dyan naununa. Dapat ba nga itultuloy tayo? And let us listen to Apostle Paul through the book of Ephesians. Ephesians 1 4 to 6. 1 to 6 kuno kuma. I'll read in Ilocano. Ni Pablo may isang apostol ni Kristo Jesus babaan iti pagayatan iti Dios kadagiti nailasin para iti Dios ijay Efeso ken agtaltalot kini Kristo. Kadagiti nailasin para iti Dios ijay Efeso. Sino dagijay? Nailasin, the saints. Parabor kumati umada kada kayo the church ken kapia manipud ti Dios nga matayo kina Apo Hesus Kristo. May daydayo kumati Dios ken ama ni Apo tayo ani Hesus Kristo. Isuna nang bendisyon kada tayo kadagiti tunggal na espirituan a bendisyon kadagiti na inlangitan a luglugar ken ni Kristo. 4 verse 4. Sakbay ti panakaparso iti lubong pinili na tayo ti Dios datayo mamati ken ni Kristo. Where do they belong? The church. Pinili na tayo tap nagbalin tayo na santuan ken awan pakapilawan na iti imatang na. I'll stop there. Iji pa lang verse 4, sakbay ti panakparso iti lubong, pinili na tayo. Who are them? The Jew? No, haan, dagijay namati. Datayuan namati ken Kristo. Iji pa lang verse 1, makita mo nga dagiti namati iji Ephesus. Well, kung naktatayagin ka na verse 6 ngam. I'll move on. Iji Ephesians 2, verse 10. Mga lang iti verse 1. Ephesians 2:1. May panggap kada kayo. Sino ti katungtong na ditoy? Individual no, it's the church. May panggap kada kayo, natay kayo kadagiti panagsalungasing ken kadagiti basbasolyo. Kasto ti biagyo idi. You are sinners. Tata, you are saved by grace. And then iti verse 10 kunana, please treasure this verse nakapsat ikan nyo tinadakal nga patag dito nga verse. Kunana iti verse 10, gaputa datayo, or before iti verse 10, verse 8 and 9, kunana for by grace you have been saved. Iti parabor na isalakan kayo. Babaan iti pamati, sagot iti Dios na iti tapno awan ti agpalangguad kada tayo. And then kunana iti verse 10, gaputa datayo dagiti aramid iti Dios. It's sweet to take this somehow in a kasalangin nga personal. Wow, aramid nak ni Apo Diyos. Trabaho nak ni Apo Diyos. Hindi masama yun. Pero ti katungtong ni Paul ditoy nga pangibagbagaan na di naramid ni Apo Diyos iti kadagitoy. Sino man dagitoy? It is the local church. So nga kayat ko di English na actually ko na for we are God's workmanship. Siguro especially kada kayo nga ada dito ifugaw, hindi na ito bago sa inyo. Kasala kong mga sculptor. Datayo diyay aramidon jay sculpture, the artist, the virtuoso nga artist ni Apo Diyos, we are His workmanship. Ngayon not as an individual but as a body. Akas may nga bagi, the body. Whether ipunto tayo iti Universal Church of Christ or iti local church, trabaho ni Apo Diyos na ita. Iso nga it reminded me of what Steve Lawson once said, do not destroy the church or God will destroy you. Kasi pag sinisira mo ang iglesia, ni Apo Diyos ti kalaban mo. Ganun lang ang punto. Now, using that verse 10 and i-relate ko yung passage ni Pastor Ian Tatay, actually until now kasala ko pa, I feel gripped with that verse, but I don't want to take it personally. Nakita yung Luke chapter 2 na passage ni Pastor Ian kunana, Luke chapter 22 verse 31, and the Lord said, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you that he may sift you as wheat, but I have prayed for you. Think of it.
You are God's workmanship. Trabaho na ka ni Apo Diyos. And then kuna na, I have prayed for you. Try ko nga in-check the word nga Satan has asked for you. The word nga you nga first, the verse 31, plural. Han nga naka-individual nga singular nga ni Peter lang manin. Ano ibig sabihin nito? Han nga mabalin nga agbyag tayo, nga kuna tayo nga semper reformanda, continuing nga agbalbalbaliw tayo, we are always changing according to the Word of God as individual lang. No, it's always in the context of the body of Christ. And then, Ephesians 4 verse 11. Kita niyo dito yung ayat ni Apo Diyos iti church. Kunada, pastor's celebration or pastor's month ito October. Please be careful nga ag-center kan iji pastor di ay. Takuna na dito verse 11. Nang ted ni Kristo, nagpintas actually term na English, mas maawatan tayo, Pilipino tayo eh. Fourth language tayo lang tika English. Well, kunana, and He Himself gave, insagot na, inregalo na, nang ted ni Kristo ti sagot kadagiti, sagsagot akas kadagitoy, anya ti sagot ni Apo Diyos iti church, dagiti apostol, dagiti propeta, dagiti evangelista, dagiti pastor, kan dagiti manursuro, anya ti gapo. 12. Inaramid na daytoy tapno ikanat ti kabaalan dagiti na mati para iti trabaho ti panagserbi. Pagserbian da in the church. Para iti panakabangon ti bagi ni Kristo. It's always the church, the church, the church. It's not the pope, not the pastor, not the individual nga dakal ti support na iji church, but it's the whole body, the church. Verse 13, araramidan na dito agingga na amadanon tayo amin ti panagmaymaysa iti pamati ken panakamu iti anak iti Dios. So, iti spiritual growth tayo individually. Agpoint iti maymaysa, panangamu tayo iti maymaysa nga Dios. Nga makinkukwa di maymaysa nga bagi, the church. It's always the church. And then, ituloy ko dyan, daytoy katapno sa, verse 14, daytoy katapno saan tayo kuman akas kadagiti ubing. Now, that's where unay tatay, the scripture, the word of God, the truth. Kuna na dyan 14, daytoy katapno saan tayo kuman akas kadagiti ubing, daytoy katapno saan tayo kuman paladaw. Oh. Daytoy katapno saan tayo kuman ama itayab iti tunggal angin iti sursuro babaan iti kinasikap dagiti tattao iti kinagaramugam iti panangalilaw ngem ketdi ibaga tayon to ti kinapudno whether Christ as the truth or the scripture as the truth ibaga tayon to ti kinapudno iti ayat ken dumakkel tayo kadagiti amin awagas ken kuana nga isu ti ulo ni Kristo. Pinagtitipon ni Kristo ti entero abagi dagiti namati. The church nagkakamang da baban iti tunggal agti tinulo nga susuop tapno dumakkel ti entero abagi the church ken pabilgen na ti bagi na iti ayat. Ibagak nga ro daytoy ken bagbagaan kayo the church bagbagaan kayo iti Apo saan kayon ang magnakas iti panagnadag iti hentil iti kinaawan serbi dagiti panunod da. The Lord loves the church and He will fight for the church and He will grow, He will mature the church. Iti wagas na nga haan tayo nga mabal nga agbirong tinaduma nga wagas. Now let me go to verse 6, chapter 6. Nga, hangkon nga basaan, not because I don't want, but kahit ko nga in-note, Ephesians chapter 5, verse 22, aging gana 33, speaks about marriage. Ngam kuna ni Paul, I'm talking about Christ and the church. The church again. Tapos, ibig sabihin, even the marriages dito about tidaga, whether believer or unbeliever, amin dagito, these are pictures of the relationship ni Kristo and the church. Nga tumunggal na mati kumakat aywanan na, makipag-aywan tayo. Haan lang nga ni pastor, haan lang nga di deacon, haan lang nga di elder. Amin tayo. So it's wrong to say nga ni pastor makaamoy. So nangaroon tinag-eskwela.
Everyone. And then, idinaitod the instruction to fight for the faith, to fight the good fight of faith, fight with the full armor of God. It's Ephesians 6. Last na ito eh. Ephesians 6 chapter 10. Kamaudyanan na agbalin ka. Kuna na ba? No. Verse 10, finally, my brethren. Hanay bagang my brother or my sister. My brethren. Ibagbaga na, it is the church. My brethren, kakabsat ko. Agbalin kayo, anapigsa iti apo, ken iti pigsa iti bilig na. Verse 11, isuot you. Put on the whole armor of God. So hindi ka pupunta sa labanan nga may sam unless nga Rambo uno nito lapid ka nga concept iti panunot mo iti gubat mabalin. Pero ma-enjoy tayo lang di kasi pabuya. Man-mano dagi nga pasamak. Ada siguro sometimes meron akong imagination nga agbasbasa iti Book of Chronicles, Kings and Samuel. Dagi nga iti warriors ni David. And adagay saggaysan nagmamayat no basbasan ag-imagine ak no basbasan adagay kasano da nga labanan maysa labanan na 20 30 ay talo ba labanan da 300 pero ang kuha mo no marami jud no in kasadan ja M16 so hindi pwede, it must be with the body han nga individual nga apan tayo verse 12 ta kunana tatigubat tayo there's a war and that war must be the church. Han nga siya, sika, isuna lang. Tatigubat tayo kat sana may busor itilasag, ken darangem kiti may busor dito karagig may torturay, ken na espiritual na torturay, itidakas akasip ngatan, and so on. And then verse 14, kuna na ngarot, kuna na agtakder ka. Having stand therefore, having girded your waist, jay kuna na nga your waist, ta imbarikas you, iti barikas iti kinapudno haan manin nga individual o sika nga pastor sika lang di ay haan it is the whole church. And then ano pang 7 nga araw mo anya di ay prayer. All of this nga whole armor of God haan nga araw namin ti may sala nga individual na ita it is the church. So we have to remove, ikadon tayo di kapanunutan, konsepto tayo di individualistic na saklang, no, ano nga pali. I have become a fan of baseball. Niyo, Otani, iso ti barbaro tang rising star di baseball. Iso ti ka po nga nabangkingan di ulok, nabulok di ulok di baseball. Nga morality sakripisyo inaramid ko dyan, it's not only one man game. Sikati pitcher, sikati catcher, sikati left fielder, right fielder, haan. Even in kakasyo nga ayaw. May point here na ikata. Even na yung mga kasimikat na ni Otani, Japanese player, he has to recognize na it is a team play. Ang bira, buti pa mo minsan ng basketball kanto baseball, football, big-big dati Ang naran tayo mga EJ Church tayo, kasalating dito tayo, one-man army. Ano mabali? So, pahinga muna. Inita tayo what does Semper Reformanda mean? Inita tayo, anatikita sa Semper Reformanda. And then, habang tayo yung pinaka-main na question, apay na kasapulan iti reformation nga kan ngayon. So first, inamo tayo ng December Reformanda. Second, is there really the need of reformation today? Kasapulan ba talaga iti reformation? Iti tayo ni Nehemiah, hindi na pa ni Hanani Ketwana, nga nadadawan iti gates of praise, gates iti Jerusalem. They have to do a reformation. Haan lang akarani iti walls of Jerusalem no because reformation iti puso dagiti tattao nga to the point na pagsinanda dagiti non-Jewish or non-Hebrew Hebrew nga nagsasag-asawa because that's what God hated. Pinagkabata dahil isip mo nga ken lawag. Iti tayo na Isaiah na mention kan tayo iti nga libro.
there was a need for reformation. Tayo madayuda ang Apo Diyos. They have loved Babylon. They hated Jerusalem. Anytime ni Jeremiah, iso nga nagbanawagan na weeping prophet ni Jeremiah, gamot dagiti Israelita, imadayo kini Apo Diyos nga uray na ada yung book ni Jeremiah na Lamentation, gapoy ti panagbackslide ang Israelita. And then the time ni Hosea, you have to read the book of Hosea, makita yun. Di grabe nga pasama kitibiyag ni Hosea na tunan niya ako Diyos ka, kasawa ka ti prostitute, kada ita prostitute, inayan mo lang ang doon tartarayan na kapayag biro pa lang sa baling na lalaki tibiyag na ag-symbolize the faithfulness ni Apo Diyos to the church. And there has always been continuous na reformation. And then in the time ni Habakkuk, dahil ito na ni Habakkuk, is Habakkuk chapter 1 verse 3 to 4. Why do you show me iniquity and cause me to behold grievances? For spoiling and violence are before me, and there are that raise up strife and contention. Therefore the law is wrath, judgment that it never go forth, for the wicked that will pass about the righteous. Therefore wrong judgment proceeded. Kasapuran ng reformation. And then reformation kan sa kasapulan na agsublida, anya ba imbaga ni Moses, anya ba imbaga ni Sasaw ni Apos. And then the psalmist is Psalm 100, Psalm 80. Ano ni ulit-ulit na, Psalm 80. O God of our salvation, O Diyos ko ng isala kami, turn us again. Isublim na kami, isublim na kami. Sa dinuti pa isublihan ni Apos kalakwala. Can kuha na through the word of God. Ano mga verses di mabalin niya, wala tayo kapay nga kasapulan tayo ng reformation. Or siguro kasapulan tayo nga, we go back to the Bible again and again and again, kasapulan tayo umay. Kita tayo, ikiaklaw tayo. The world and even our country. Apoy nga kasi nga natin makasama ng tinubong. The chaos, the violations committed even by our leaders. Baso lang natin gobernador, baso lang natin president, baso lang natin imbutos tayo natin. Or can we also sometimes remember or may magamit na di iglesia na nagbiagda na tamot akas puno nga iglesia iti Diyos. Tapos iti aglaw-aglaw damay kata maranyagan lang iti silaw iti biag iti nga namani. Or are we becoming silent? Maybe the reason na akay nag-prevail the wickedness iti aglaw-law tayo gabutaan lang iti believers that did not stand iti kinabeliever na. Ano lang iti churches that compromised. Istorya nila after nag-inasuro ni Pastor Vincent J. may panggap iti indulgences. It's so sad that ano lang iti pastors and churches nga may some way for them nanghuhut-hut sa mga tao is wedding, lamay, o dahil activities in the church, in the schools nga ararami na daw pagkwartaan. We need, if we say that tayo between sino man di anyaman na churches di represent tayo wakapsa kasapulan tayo Amerisan nga ni adan sa gaya na talaga ti kasapulan nga mabaliwan di iti iglesia nga yan. And it must start with me. So we have the scripture and to encourage the church to go back to the scripture. Kunala natin 5 solas. Siguro natin may sanginayan tayo di solas na ito. Di sola iglesia. Or through the church only. Na isubli tayo, matibiyag tayo ngayon at conform iti pagayatan ng Diyos. Now, kas ano nga umay iti reformation, semper reformanda, panagtutuloy iti reformation. Ito muna ang mga gapuanan na kaya tayo ma-reform or ma-correct. If you want to avoid your word na reform, kaya tayo ma-correct, di maling nga sursuro, maling nga practice nga paramihan tayo. It must start from God. And sino di usara ni Apos, are we willing to be used by God? Now, already sumagmamano. Allow me to extend. Kung ni Pastor Ian, hindi ka na 20 plus 15 minutes.
Dapat tayo sa lusod, what are the key points of Reformation? No kasapulan na rin the Reformation, anya na rin the key points. May tumbal tayo dito eh. So, siyempre, the first na ikata for the Reformation, na tayo, masapul mo tayo na may pangangailangan, we need to be changed. We need to be corrected by the Word. Kaya lagi di sumagmamanong naroon, through the church na may emphasize kuma. Number one is salvation is by grace alone. Dahil tayo di na yung unay-unay ni Martin Luther kalagi tinauna. I-mention ko, iti Ephesians apply. Kung natin Ephesians 2:8 to 9, for by grace you have been saved. Through faith, and this is not of your own, it is the gift of God. Tababaan di parabot kat na isalakan kayo, babaan di pamati kat sa nagapun na yung kalatayo. Sagot ni Diyos na ito sana manipod ka lang itaraming kas pagbanagan na, awan ti kuray may sa mabalin na at panakad. Makita tayo nga, salvation is by grace alone, through faith in Christ alone. Babaan di pamati kat Kristo lang. And makita tayo nga, relational na ito yung wagas ni Apotos. Nga personally, pakawalan na tayo, isubli tayo na ito eh. Apay nga ano lang talaga hindi believers na standard na iti spiritual life na. Kasi kinikim-kim nila di kasalamin nga naman dahil iti kaugat na kastuyang gamit, kastoy tinagpasulang, kastoy kinakapoy ko. Adapit yan, maybe I've been through that struggle also nga the Lord's Supper, malimag Lord's Supper, dami hanap mo worthy, anak na karapat-dapat. Kailan mo matatagpuan yung pagiging karapat-dapat? Awan! You have to go back. Iji first, na entry into the kingdom of God is grace. Ngayon, ikiwagas na nagtutuloy ka, ikinitang malagsit, pinaatos through the church, is still grace. Awan ang pinatumuhan mga orayan na I must feel good before I continue on. Dapat may sakit dapat itinagkararang kanyang sampa, Lord help me. Dapat all throughout the day na nakita na God help me. Ano yung nagkamali ka? Mali-mali, di relasyon mo ka na po Diyos. Ang nangyayari doon, ikaw na ang nakaka-maintain. Baka di problema, baka si kapay tigap mo na isalakan ka, at isahan mo di Salvation is by grace alone and we must maintain it. Enjoy the Christian life in that grace. Hamoy bagbaga na agpaka awan man lang iti ko, awan man lang the carefulness tayo, awan the pursuit of holiness, panangkama tayo magpakasanto. Di ba ni grace mo lang, wala na karami ng kanakas tayo. But the thing is, the mindfulness na insalakan na niya ako by grace, agbiagak by grace, anyaman pinagkamaliak, I must repent and go back to God by grace na natin, still by grace. Yung problema data, na-mention tayo yung may pagkat iti prayer of acceptance. I know there are some, maybe, ano ka na tayo dito pinag-isalakan through the prayer, sinner's prayer. But the sinner's prayer did not save you. It is the grace of God through faith in Christ alone. Nausar lang di ang nawagas. Don't hold that dear. Ang tayo nga araw pa naman ay, di ang karara ko, ipugi-pugi itak, isang-isang itak di ang karara ko. No. It is by grace through faith in Christ alone. Di ay lang natin sobrang hana di nagsang-isang itak. We must be careful, agasat tayo, nga panunutan nga masapor maalat di pa ng pakawan ni Amo Diyos. Masapor medyo parigato pasit di pagi. Masapor, wala tayong pinagkaiba sa penance na susunod din naman katulisisan. So, enjoy, be thankful, na isalakan may para isalakan na by grace alone. At tutuloy tayo mag-serve by grace alone. And let me say, hindi ka namin magbaga talaga papapanan. Para ito isang classmate ko, every time mag-testimony, he starts his testimony tayo ko na ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang awa. Nagpintas na yung start always from there. I am standing by your grace, by your mercy. May kalawangan, what are the key points of Reformation? First, salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Number 2,
worship is to be understandable and engaged personally. Iti panagdayaw, maawatan, kan adaw mapanaka-engage tayo. Kaya kung ikan siguro ti emphasis pa dyan, baga ni Pastor Vincent, tatay na-mention na ti worship before pa yung nag-break the Reformation, especially the time from John Huss down to Martin Luther na iso ti mas umalingaw, iti worship service na it is Latin. Latin ti kasta di ang kasama. Latin ti Biblia, isumadaga di awan ang mamuna ti Latin, awan nagtangod ka lang di, ang tatanganan ka lang, awan ti participation. That was the problem in the worship service ini. Isuma imay iti Reformation. Isuma kagurgura ni John Huss, kagurgura ni John Tyndale, kasi in translate the Biblia iti English, and then in translate iti sasaw na maawatan na iti uray by farmer mabasa na. No kumaniti fugaw, I have my own copy of Tuwali and I have my own copy iti Ayangan. Iti time before it is 1600 and even during that time, matay ka, patayan na ka, no ala ti Biblia makastay. They will burn you alive. And I think kasalang ni Tyndale. William Tyndale, I should say. So amin ito, nang iti-worship ko, mahantay lang mapali si pag-urnungan tapos kagtutugaw, di ko natin tambay na mabawasan natin si Sarah, imatitip ko na. No, it's not 100 yung performance, iti praise. Kanda na pa, nagabangay, bro, nakimisa. Yung hana mo, ano na pasama kasi nga misa. We should be there. And then, that's where, so nag-emphasize ako siguro ito yung talaga, nakulang pa tayo, nag-emphasize sa Ephesians. Nung kita natin yung Ephesians chapter 5, verse 19, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs. Ano yung one another inside the church? Na-mention to tayo iti choir. I'm not saying na bawal iti choir. Choir has its own place, has its own way na mausap. Ngayon tayo ay katandiay encouragement ni Paul na speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs. Ano mo na? To one another. Ano yung may isang hymn na very familiar by mga Reformation that a mighty fortress is our God, a bulwark never failing. A mighty fortress is our God. At kanta kayo parang ako, but as you hear each one, isungay nga na parang kakanta, makikanta tayo, kung handa lang lang umalaw, intindihin natin yung kanta. Di ipintas na, iyaman tayo taada tinag-translate. Iti Ayangan, Tuwali, Ilocano, Ibaloy, Kankanay, and many other mga panagsasaw. So worship is to be understandable and engaged personally. Ada ti personal na panaki akam tayo. And narita inside the church. So, may sanaga po nga apel na semper reformanda. Kaanong po mga, kasi during the time, bawal pa yung ti Biblia. Iti individual. Amo yung tirasundan, baka ro ti parang interpret mo, you will damn the soul. May lulod ti DJ kasi baka mawatan masapol na doctors iti mga interpret ni Bible. Well, we have to refer ka iti commentators or pastors nga ada mo tumati Biblia tayo. Taptapay nga na recorded, especially you have your cell phones. Mabanta, aglap-lapa ka, naka-play the Bible and you keep on playing the Bible and the sermons. Para sa iti worship tayo handa nga para kadagiti choir member, pianist, de pastor, guitarist, amin tayo. We are there. Di ay timay sa nga po nga natayan ti ano nga ngay promoted December Reformanda continue nagtutuloy nga panaka-correcta, panaka-simpa iti tayo according to the Bible. May katalo, discipleship begins in the home. Discipleship begins in the home.
Apel nga ti, no discipleship ti tungtungan ngayon, apel nga sa wala nga grupo ti mga tayo. Apel nga, this is not to demean or panaksan iti, for example, the group of CCF. Haragawag nga panaksan di eh. Nung apel nga, iso dati umay ti pa naman iti ado, nung wala nga discipleship. Apel nga nalipatan tayo mga discipleship starts at home. Ephesians 5:22 to 23. Ni husband, i-purify ng ibagat na with the word. Your word is truth. And then in Ephesians 6:1 and 2, bring them in the instruction of the Lord. So iji palay, it is still in the home. Haan man ni padi lang di makita mo. Padi, ada gigi ko ngayon, ada gigi dati nga sa kristal di ay Vizcaya. Ini nagsurok di high school. Sudah lang tayo yung problema di talo di Andy. It's all okay mga nagsurok ako di high school. May sakit di kampok na yan, ipausar ka. And then kaya daw may nagtambay di Andy ko siyempre, wala yung restrain ng parents nila. So dinarami ko, nung may kaya ayan ko, sigurado nyo magpakala kay parents nyo. So somehow I had some way of teaching them the word, the gospel. And then kung alam, sige man, kita man, pastor, barbarang mamaliwan, nagita mo, nagita anak mo. Even the children, nagiti members of churches, sige man, pastor, ayabangan kita, ayan mo. No, kakapsat, reformation, or discipleship, I should say, starts in the home. And then extends to the pulpit. Home, iti pagtaangan, iti pulpit, partner data, iti discipleship. And then ito pa, anya ti final authority tayo. Maybe namin yun na 1689 and to some of us, the confessions, the Baptist confessions, catechisms, but makita nyo na ito mga catechisms confessions, the Baptist confession which is 1689 Baptist confession. The first, ngayon po na iti paragraph 1, chapter 1, may scripture. May kaupat, nga key points in the Reformation, nga subli-sublihan tayo hatang panawan. Scripture is the final authority in matters of faith and life. Biblia lang, iti otoridad, iti pamati, kaya iti biyag tayo. All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching and for reproof. Kung ang 2 Timothy 3:16 to 17. Nung mapagka Ephesians chapter 6 verse 14, ano ko na, stand therefore, having girded your waist with truth. In paringas yung tikinapuno, Ephesians 6:14. Ano na truth dito? Dito pa ni Kristo? Or the truth ka na to Scripture? Both, parehas. And then mapagka Ephesians chapter 6 verse 17, the word, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, espada di spiritual again. The word of God. I have a friend, Jay Tublay. Imay na minsan, Jay Trinidad ko na, sige man, nakadal tayo man, Jay Main na doktrina. Grabe nga, ating may Jay Balay din na minsan, hanggang mo di isungsumbat ko. Una na, lagay ni May na nakapanda, pag nakakurbata, hana mo di isungsumbat na ano. Hanbat nga, amo tayo di Biblia tayo tako na, amo tayo di sumba-sumbat tayo, ha? But somehow, amo tayo matitagdal tayo. It's still the truth that guards us. Itibiyag tayo, itipamilya tayo, ititrabaho tayo. I can't even mention, bigla nag-class ni Paano, ura, iti pa nag-drive tayo, pa nag-basketball tayo. Saan naman papanan tayo? Is it the Scripture? Iti pa nakirelasyon tayo. Iti katrabaho tayo. Iti asawa, iti ubing, anak. Iti neighbors, is it the Scripture na standard? So, kakapsat, the 3 key points of Semper Reformanda. That salvation is by grace alone. Words, di pa nakisalaan para mulaan. By grace alone, through faith alone, in Christ alone. We can know worship is to be understandable, di pa nagdayaw ko man. That is solideo ko niya, panagdayaw, pinako Diyos. Naawatan tayo, kan ada ti panakipasod tayo. And then verse 3, well, before I move on there, ada yung pagkakain ng panakipasod. Don't say na worship mo yun. Ada ako lang natin yun, nagtutunaw.
Haan ka nga nagtutugaw na minjay. Dahil natin karirigalan nga word, haan nagapuntahan ng maawatan ni pastor, or hanga nag-eskwila, hindi ka, every time magtugaw ka under the preaching of the Word of God, it is war, buwat na ita. Tapi kaya hindi jablo, awan di ma-absorb mo. Awan hindi ko nati Puritans, marketing for the food of the soul. Hangga makamarket, ije pulpito, iti ka nang ikararawang. So we have to labor. And then, iti amin na activity ije, nara, iti panagkanta, ikata di panagawat, iti panagkararak, haan ka nga agkidam nga blanco nga agkidam, no. Pray with those leaders from opening prayer, aging nga doxology or closing prayer. Makipanunod ka, iti panagkararak. O, siguro iti worship service nga natin. O, siguro niya. Ngayon tayo maawatan. And then, discipleship. Ang pinalalaw di amin, kagagi naunan nga pamilya, kagagi bala ka pamilya, or young families, discipleship starts at home. Ano maminsan, I'm guilty about this. Adahan ka dyan, agree-prepare tilugan, or agsimsipa, kagararaming tileso ko, homework ko yung classic, tapos ko yung video na Bible reading, malikipakan sometimes, they have to remind me. We have to go back to that. May kaupang scripture sa final authority. Haan ni pastor, scripture. May kalima, reformation is ongoing. Haan mamalpas, iti reformation, or iti panakakorektar tayo, or iti panagsubli tayo sa Bible. And never to. Actually, when Pastor Gian was reading Luke chapter 22, verse 31 to 34, I was struck na nadanggan na tapos maamiris ko nga ko na nga Satan asked for you, plural niya. Pangmaramihan ng panangibagan, tapos na but I have prayed for you. Naman ko, i-praise ko na yung mga passage ng why, for the whole time, since Pastor Ian read that mga passage, why did it grip me? Siguro personal ko lang nita. May point, awan mo di panahon niya bagay mga anong pasal di reformation kanya, ang mukunda ito, namin ano ba dinagod ni Arsis Pro, di makato, okay na yun. Since na naibago ni DCAS, nagdandamag at isa mo niya, okay na yun, no. Reformation is ongoing, and somebody said, ako maraming mo ni Pastor Ian o Pastor sinabi baga na tuloy-tuloy na tayo, iba naka-transform tayo to the word. It will continue. The book of Ephesians, apay na isulat ni Ephesians para the Church of Ephesus. Bakit natin binabasa? Iba lang tayo dito, 2,000 years ago na ito kami bro. Hanap pa tayo para kanina isubahan. Apay na still significant for us for our transformation. Apay yan. Because reformation is ongoing or going on. Siguro, sanctification, panakadalos, panakakabaro tayo again and again and again through the Word of God tuloy-tuloy at hanto manantas. Semper reformanda. Baba isa sa otiya. Always being reformed or always being transformed. No matter the word na reform, transformed by the Word of God. Dito tingnan natin Romans 12:1. And being transformed by the renewing of your mind, that ye may prove that which is good and the perfect will of God. Anya timang transform lang ka tayo, the Word of God. Tapi nga sa kulang tayo natin, please bear with me. Sa akong jelas. When I say evangelical church, I'm not pointing to the AIBC or ABC. So nga jay IFAN, minaganan mi nga IFAN, ta inclusive Betati Baptist, non-Baptist, Evangelical, UCCP, Kanya ka Baptist, Reformed Baptist, Bible Baptist, Fundamental Baptist, Kuranya. Ada lagi may join na UCCP, from ABC, ABC, from dalo mga group na maka-fellowship. So when I say evangelical, I'm not pointing to one, but dagiti amin na churches na muna nga salvation na by grace alone, in Christ alone na. Now, kapag i-mention ko rin kasi kami. Ada iti-danger na mapaspasama kata ang evangelical churches that includes Baptist and non-Baptist alike. Nagsasawa ka, kas Baptist. Kasi lang nagsugsugli tayo mo ito, hindi tayo before the Luther, before the John Huss, William Tyndale. Ano dagiti corrupt na pastor?
We have our own made in the Philippines, two made in the Philippines. Kibuloy and the Iglesia ni Cristo. That's the made in the Philippines. Maliban pa kanila, ano pa hindi ko mga pastor? Ano di spiritual and political power ti ususaran ka para iti sarili ka. Worship services na pati na yung mga churches kasalamatan mo lang ibagat, oh may kayo, naglalay ko kami. International pa, pianist me, speaker me, dati na artist na niya, dati na ba? Mga ganun yung tapos patok for the crowd or for the neighboring, whatever. Ano na hindi mapasama sa mabalik ko ng pastors, worship services na pang-performance. Dapat dapat the stage iti pasikatan ng likod iti pulpito. Ano na hindi ko na lang biblical literacy, ano na hindi ang tao nga handa mo ti Biblia. Biblical literacy ulitan naman rin kayo namin ano yung namin ito ibagat na rin. Kuna ni John Piper, the presence of iPhone, iPads, or the touchscreen. Presensya ka ng touchscreen, naging yung mga gadgets tayo. Nang ipakita na kurang di oras iti Biblia, kurang di oras para iti panagkakarag. No. Just look at your screen. How many hours do you spend with our screen? And how many hours do we spend with our Bible? Okay, pastor, natin kami dyan Bible ko. Then so be it. How many hours do we spend with our Bible? And with the useless na browse the cellphone. But when I heard John Piper may pagana na ito, mga question niya. Dapat the technology, nausapan kita ni Martin Luther, na nangibatak iti kinapudno, nangibatak iti kinapaso, iti Roman, Holy Roman Empire and Holy Roman Church. Tatangayan ni. Kapag nga, the technology kat isunod kaya iti mga ilum-lum-lum ka na tayo di pinanawan na iti reformers. Huwag na natin maringan yun. Then I'm saying that iti sarili na. Manong tata iti willing na mga ipagangay kamalilita. Manong tata ka na tayo iti adaan iti tulog na mga ipagangay itutuloy mo dita kapsat ng gusto or gapit ikutan tayo. The reformation na ron ngayon or iti transformation handa iti tayo na primordial word na sempre reformanda iti 16 or 17th century or 1600s. Aging gana at kasapulan tayo ma-transform by the word of God. Kapsat sempre reformanda at bibinantay tayo. Sempre reformanda sa tayo ti scripture. Sempre reformanda. Han tayo nga mabutan ko mga mangkarit kadag iti palso nga sursuro. Sempre reformanda, bantayan tayo tabahag, subsubli tayo, di tayo nagbalit tayo na ignorante di Biblia, han tayo ang muti sa sao ni ako. Dahil iti task, obligasyon tayo, responsibility tayo, church, anya mga church tayo representative iti data. Tanggalan tayo ng beliefs and ideas and practices tayo sa church as long as it abides by the scripture. Always go back to the Bible. Itereksyon tayo di time na nagbibiyag na nag-devote para mga December reformanda, always reforming or transforming according to the Word of God. I-honor tayo sa sao ni Apo Diyos by always going back to that. No, most of all, church, look up to Christ. Look up to Christ. Trust Christ. Talagang tayo iti ayat ni Yesu Cristo, kaasin ni Yesu Cristo, parago ni Yesu Cristo. Talagang tayo nga finish, nakapasan ni trabaho ni Yesu Cristo, hanggang masapul nga sinsig po ka pa, hanggang masapul ka parigatan ba iti panunong kanreknam sa hag-partake ti Lord's Supper. No. No pala Lord's Supper, ang mga nagpas mo, from your sin and partake. Lord, this only reminds nga mo nga kaya ng salakan ti pagi. Handa ko mga itangkan di conformity tayo, mayan ko na dyan kapsat kanya. No, it's not them, it's the scripture towards you. It's Christ towards you. Handa ko matangkan di track record tayo. Handa ko matangkan di abilidad tayo. Di bali, amok mo di 5 solas, amok di 5 points of combination, no. Don't even trust. Handa ko mga tangkan di determination tayo. Diyan na porsigido tayo.
No, let us just trust Jesus. Okay, I go to the last question. Diba lalagyan nila na siguro? This is the last question. What are some practical suggestions for the contemporary reform? Narabihan tayo. Mainly, nalakay ni Ernest Risinger. Ano lagi ni practical suggestions for the reformation, whether tayo di pastor or may sana leader di church or may sana sumusupport di biblical na sumusunod di church. Ano lang tayo di agbalay ng kasalaki ni Karl Staff, J. Fred ni Martin Luther, in few weeks or in few months, pandikso na, in few months bigla na nag-asawa. Mapaling niya nag-asawa, nag-asawa nga namin. Siyempre, makintut agad ni Amo na bawang nag-asawa ni Papi. Ako sa na pinagbabasag yung mga rebulto nga pa. There has to be a reformation ng kita ng process na. Kung alam writing, not done, iti gusto nga ba nagkarami, nagmamhan winarami, iti gusto nga wagas, agbalik na kamali. So, natin sa wagas. And I think, even Luther, alam niya nagkurangan naman lang. They're still human. Naman natin tayo. So, ano lagi ni practical, what are some practical suggestions? Iti reformation or transformation ng mga kasama iti iglesia tayo. Anyaman iti sa atin yung church. Number one, don't try any reformation until you have earned some spiritual credibility. Hantay mapilitan na mada, ay, hindi ko lang Pastor Jensen Salate or Pastor Rian. Next Sunday, one of the choir. Baka next Sunday, awang kamatan dyan. Iti church. Be careful. Next is, be mindful of your surrounding. Kaya ang salusod ka dyan, what is the right biblical thing to do? Dapat ba narami na ng tata or should we pray more? Should we pray more? How should these changes be implemented? Kasi ano nga implement yung mga changes na narami na nyo? Kat nung nga narami na nila yung mga changes. Nakasagana na tating kongregasyon, nuhaan payhan mo nga ipilit. Let us be careful. And then next na principle, the principle of priorities must be applied. Kaya nasawan, the principle iti priority. Kaya nasawan, han mga baliwan amin-amin sa isang bagsak. Baka sa isang bagsak na yan, binagsak ka na rin. Ikaw iti priority. First, for example, may isang, there are some members here, mga kami. May isang naging practice. Hindi hanap ka lang makasur dito, may katingin, madapa pa na. Madapa pa na church. Hanap ka na pa dito, kasama pa na pa siya. Tapos nakita lang si Pastor, Pastor, si preach! Kaya kumanak mo handshake, kaya preach. Ang muli Pastor, may nito ikanda dumaka na kayo siguro na para sa ganyan. Pastor, si preach, biglang si mangkot lang. Tapos ang gagawin mo, kaputa, you want to please. Diyan nagbisita ang mga church or pastor, ang preach ka, basta bigla-bigla kalatan. And that happened one time in Tomay. Grabe nagpapapawiyat din na kami. And that's one thing. Hanggang nga ibagay dito, may reform tayo man dito yung practice. Kasi that night, after na nag-preach, bigla si Mang Tijay. Gapon talaga nakain mo siya. Katunanan. Although hanggang ba tayo magkapasol si nag-preach, ko na nagawin. Nya, siya, wala siya kang nag-preach. Hanak-hanak ko yung papanan. Hanak makaresist. Tayo sunod yung may nanay magkasyak nag-preach. Nag-preach is sunod. That night, ada nag-text na member. Grabe, sisi ako. Kasalanan mabalik ka, remind ko dyan yung Sunday nga din. Hanggang ko matinuloy nga sunay nag-preach. Nagsaka na, lumabay na yung sunay. My point is, always guard the pulpit. We always guard the pulpit. Since then, ako ngayon nakaramid yan. And hanap ko lang basta accept. Di Sunday morning ko na pastor siya preach. O rin ba yan? Pastor siya preach. Bigla-bigla Sunday morning. Kasi, that whole week, ikararagan na kati kami bro, tapos biglang sa baliyan kasama. Di ba, hindi ba veteran of trust yun? Hanggang di politics niya, ha? Di na basta niya pastor, preacher. My point is, the guardian of the pulpit, that number one na bantayan tayo. Bantayan tayo natin may sorry pulpit, bantayan tayo sinunod sorry pulpit. That's one thing. The priority is the pulpit. The priority is the Word of God. No dati ang kompromi pa sa salamin ng mga teachers, the priority is the Word of God. Next,
the principle of two churches. And then the principle of two churches, the church as it should be. Ano ba dapat itsura ni church? It must be perfect. That's the bride of Christ. Purified by Christ. Data the ideal. Ano mo lilipatan kay data. Now, ano yung church na makikita? The second dito churches, di makikita every Sunday morning. The ideal, the church na inugasan ni Kristo. Now, ano mo kami pilit na? Dapat kasala tayo dito, di magbaga na purified by, tapos nag-preach ka, kapag mo kinunsi-konsensya. Pinakigat ni konsensya ni congregation, no? Maging makatotohanan naman tayo. Kasi nagpapalati panag-awat, nagpapalati growth the members. No, kayo sa na i-compromise mo the bride of Christ. It must be a pure bride of Christ. Now, if perform tayo diyan, amin tayo handa ni pastor inside the church na ay kastriti pagyatan ni Apostles. So the standard will still remain. Ngayon yung church, ano pala makita mga pagkurangan na be patient also. Be mindful na nasa katawang lupa pa sila. At tayo pala tinaindagan na pagi. Next is the principle of church membership. Church membership. I know maybe some of you might hanpay nga na i-emphasize the churches ulit yung importante lang na yung church membership. Tapos na tayo, sino di accountable tayo para hindi kakapsat tayo. If I will ask you, can you name the amin apelyido ka-church nyo and name their individual names? Udamago na kayo. May naganan tayo kayo. Individually, tumunggal apelyido and then tumunggal pamilya nita may naganan tayo kanila kayo. Or nakita niyo ito isang day, adaya, bakit nag-abay kayo isang day? Ay, ano pa kaya mo makaabay mo isang day? The point is, the church membership handa ka concern ni pastor, everyone was. Next, the principle of restraint. The principle of restraint. Ini medyo tawag na ito. Hal mga kahit namin na ang gulo iti iglesia, one at a time. One at a time na mo biglaan na i-challenge mo amin. For example, dati plano, whether sila di pastor or J. Mesa or regular member, katungtong, kung sino di mabaling ng pag-i-open ng han mo yung open nga sa kanya dami. Tapos observatan. As long as you are sure you are abiding in the scripture, especially kung si Kapit Pastor, especially kung lang. Isuma ko na ni Paul kini Titus 1:5. For this cause I left thee in Crete, that thou shouldest set in order the things that are wanting. To set in order. Kaya para sa ikabubuti ng iglesia, hindi yung ikabubuti mo. Ano di parang ka? The same in Acts 14:23 and Acts 11:30. Next, don't get hung up on secondary matters. Han yung ay isarap iti reformation o talang reformation J. Church yung gapuraan iti. Dapat kasi iti kortina tayo. Dapat kasi ito. Di ba ka lang iti, since kami di ba ka lang iti church na ang daming decoration. Walang problema sa decoration. And then time came na siya yung tao I prefer na just simple. JDD. Pulpito. Table na tayo patungan yung Lord's Supper. Dila. And then, I pastor to my covenant church. Dito may baho di ayan na. Titrabaho di tao dyan. Garden di sa ako. So, ikatak pa lagi sa ako. Ayat na ngayon ba dyan nagpipitas na sa ako na for decoration. So, huwag ko nang tanggalin yun. Let it be a way of appreciation of beauty and the apples. Anyway, so, alam mo na pakita sa ako. For example, dapat tayo in church, ada di cross mali. Awan mo tayo karga na tao yung cross. Yan mo na. Ada mo tayo. Next. Don't use theological language. Siguro rin yung talaga yung preachers. Don't use theological language, not in the Bible. If you did not explain it. Han mo susarap yung theological language nga, wala yung Biblia, no, han mo nga na explanation. So, siguro para kay preacher specifically din na i-explain tayo, o i-translate tayo tapos na maawatan ka. Umuwi ko nga, I remember my father, di Sunday school na kanon, nabay ka naman mga na negative, positive. Negative nga pa nagbibiyag, positive nga pa nagbibiyag.
Anak kaya mamawatan. Kuna na, Pastor, agreement. Anya ba ka negative? Tada kami na driver, kaya mo negative. Negative na ba iji baterya at positive? Kapag ito kang day. And my father, awat absent na di high school and college. Kasi ang na-experience high school and college. But the point ko, already na simple. Already simple na kahit ang mga kanya, negative na pa nag-get, positive na pa nag-get. Diba? So that, as simple as that, kasalamat i-isistorya na, in-share na kanya. Okay. Ang agad, rin mawasit na ditali, kasako lang na ipakakawat iti members. So, be careful of our theological language in mga may hospital. Some of you know my father, actually, Pastor Vincent, among mga. Number, next, use sound literature. Use sound literature.Ag-usap tayo ni sound literature. Amo Jay pa na kay baga ng mga kumain ng ano. Jay napintas. Nya. Siguro dahil literature, libro or booklets na gusto di susuna. Ibig sabihin, dapat may sarang literature, books or materials inside the church. Dapat dapat amuti underscore Pastor A. Kasi baka may pinasok ka, wrong gaya. Gabot ako rin, sige, hindi. Intad mo tayo sinakapagdala magmag na. Alagayan si Tower na J picture na. No, ibig sabihin, alam ni Pastor Man, hindi makin concern nila. Dapat awareness na. Doon natin sa materials. Like for example, okay naman yung daily bread, very useful data. But there are some materials na another tayo is yung churches. Next, don't use pulpit to scold people. Antay mo sa tingong pito tapumuntan tao. It speaks of us leaders or pastors, preachers. Huwag tayo magtago. Huwag tayo magtatapang-tapanan para tayo di pulpito. The best na wagas inyo Matthew 18. If your brother sins against you, talk to him. Ano yung baga? If your brother sins against you, ang ka-istorya niya ay dispatcher, niya linis mo ko, niya barbershop, no. Talk to him, to the brother. Now, ano tinigay ko dito yung noong una parang dismissive ang dito yung ito. Next, exercise common sense. Common sense. Biblical ba di common sense? Kasi sa lungsod ko, sino tinangtad di common sense? God. Our common sense, or in other words, mabalik mo na tayo, our conscience, intad ni Apo Diyos Leta. Now, para maging matalas yung common sense natin, or the conscience, kung ni Pastor Espinosa sa conference sa Banner, our conscience could be bribed, or it could be sharpened by Scripture. So use common sense. Depend only on our weapons. Ano yung mga weapons? Prayer, preaching, teaching. Nawawa kayo yung lugar iti preaching and teaching, then be on the side of those prayer. Praying brethren. Ayaw kong sabihin yung prayer warrior, medyo masyadong cute na mula ni Pastor Espinosa. Kami kasi yung mga prayer warriors. Sabsaba din. Ay, naka-ready prayer warriors, naka-kami eating warriors. Praying brethren siguro. Next, last one. Be sure that you understand the foundational doctrine for your situation. Sigurado tayo nga nawatan tayo nagiging foundational doctrine. Especially preachers and teachers. Ngayon, lahat tayo kung mga itatlakan yata. All members kung makawatan tayo ng doktrina. Tapos ang tok-tok nagnanak-jibalay tayo. Nagulay tayo, ipasok ko din ang istorya, even as may bagatan, dahil hindi ko natin Biblia. Understand the foundational doctrine in your situation. For example, hindi lugar tayo, Pilipinas, mga na Christian country, totoo ba hindi? Catholicized country, Philippines. Now, you have to understand Catholic doctrines. Tapos baka sumusulong ka, hindi aaramin ng dahil. May mesang ti Diyos tayo. Wala, may mesang ti Diyos. Mali pala yung pinagsasabi. So, dapat tamo tayo ni doctrines. And last,
check the history of your church and the DJ history of the church. The church, for example, Tomay Covenant Church, dapat amok the history na. Kan amok dapat the history of the church. So, the local na church, and then the non na mati agiga na subrikan kakin Stephen, they is known to that. Okay. Nasa ending na tayo. So, what are the proper motives? Kung ang class na question natin, actually, na question natin nakakarga, ito notes ko. The proper motives for reformation by and through the church. One, love to God and for His glory. Ito kuma, hindi motives tayo. Okay na tayo, hindi ma-transform, ma-reform, mabaliwa. Love for God and for His glory. Next, love for man and for the good of man. Love for man and concern for man's good. Anak mati ayat daw na ako Diyos, hindi gloria na. Ayat tayo di tao, kaya hindi pag-ibaganda. Siyempre, that is evangelism. Kaya tayo may salakan na ang mga mula ni Cristo. Nagti fellow believers, nag-grow na kayo spiritually. Na may katanong, love for God's word. The only standard of righteousness. Love for God's word. Anak kali ayat tayo sa saon ni ako Diyos. Number 4, love for Christ and His church. If you say you love Christ but you do not love the church, you are confused. Dapat the proper motives tayo may love for Christ and for His church. Do we love the church of Christ? And the last, love and compassion for sinners. Nakakalitin compassion tayo for sinners. Nasabi na kadalang ipanay sa lakan. Kasi ito sumakita rin kayo tayo para kalitin sa tayo. So, semper reformata for the glory of God alone, and then through the church, by grace through faith in Christ alone, and then hantay po mga Kristiyanong panalangin to gawin the church. We should have a critical thinking, but not over-critical. Tapos, ada kasal tayo mga sukimat, kumusta tibiyag ko iti scripture, kumusta itibiyag iti iglesia, according to the scripture. May God help us. Ako Diyos mi nga mag-ayat kayo mga pagyaman mi, iti kinimbag mo. And iti graciousness mo lata, kuwan ka iti churches na represented by each one of us, dulat at ipagkurangan mi, even us na individual. As we are reminded that time, from your word, from the book of Luke, from the life of Peter, tulungan na kami ako, balik kami natin mindful for your glory and for the good of your church, expansion of the kingdom pa, kaya salakan natin natin mo. But, hanggang nila ako ang patingay dyan, but teach us more. Ika na kami pa itipan ng palagpursigi na makita niyo. Na babalik ang iglesia, may tanong itinagan mo, at may salakan lang saan pa yung matinong. Lord, be merciful to our churches, be merciful to our country, and give us courage na itakda, hindi pag-etam, pakaindayaw, in Christ, your Son's name. Amen.